Good morning mga kapudi! Ngayon naman po ay magluto tayo ng binagoongang bangus with talong. Ayan, masarap po yan. So, ang kailangan nating mga ingredients sa pagluluto po ng binagoongang bangus ay ayan, meron na ako dito mga bangus mga kapudi. Yan po ay hindi na sariwa dahil na i-freezer ko na po siya. Ilang araw na sa freezer, tas ngayon ko lang nilabas kasi nga ngayon ko lang iluluto. So puro gilid siya, pero hindi po siya yung part na malapit sa bandang ulo, kaya hindi siya ganong maraming taba. Nakasuya po kasi pag maraming taba eh. Pero yun ang masarap, di po ba? So yan ay hinugasan ko na at kinaliskisan ko na uli. Kasi may mga kaliskis pa yung kanyang mga palikpik. Yan, asinan natin para kumapit yung lasa ng asin, yung alat, bago natin siya ipirito. At napansin nyo, hindi ko na hinupit yung dito, kaya na po natin ang medyo maganda-ganda naman. At ipipirito ko lang po yan. Ayan po muna natin sa loob ng 5 minuto nang tumalab yung ating asin. Habang minamarinate natin ang ating mga bangus, ay sindihan na natin yung ating halan. Ito po, pinagpirituhan din po ito ng isda. Yan, tilapia at hito. So, para hindi tayo magsayang at malinis pa naman siya, dito ko na po siya ipipirito. So, yan, painitin lang natin ng bahagya. Pero alam nyo naman, pagka bangus ay matalsik. Takpan na lang po natin habang pinipirito. Habang pinainit natin yan, puti, ito na yung ating mga talong. Pipiliin natin dyan yung magaganda. I-slice natin yan at isasabay kasi natin yan ipirito. Pero syempre, unahin muna natin yung bangus. Tapos, sa huli na lang to. Or, nasa sa inyo kung gusto nyo unahin yung talong bago yung bangus. Ayan po. Pero ang alam ko, pag talong, malakas daw po itong humigop o sumipsip ng mantika. Ewan ko kung totoo. Ayan. Kayo po, itry nyo kung ma-prove natin. Para ma-prove natin na totoo pala. Or ma-prove natin na totoo pala. Ganyan yung gagawin nating hiwa sa ating mga talong. Nasa sa inyo po kung gusto nyo pang ibang style. Pwede natin siya lagyan dito ng hiwa para magkaroon siya ng parang pabulaklak style pagka napirito. So ito, gusto ko pirito niya medyo parang malutong na siya. Parang ganun. Yung ma-brown siya, hindi yung half cook lang. Kasi ako gusto ko ganun yung luto. Tapos kinakain ko po yung balat niya. Sino po ba dito katulad ko na kumakain ng balat ng talong pagka pirito? O baka ako lang talaga yun. Nasasarapan ako eh, hindi ko alam. Pero fiber naman din po kasi yun, di po ba? Yan, cut lang natin lahat ng ganyan. At ngayon pwede na natin, tapos ibababad muna natin ito sa tubig kasi nangingitim. At ipirito muna natin yung ating mga bangus. Yan, mainit na yung ating mantika. Ilagay na natin ang ating mga bangus. Matalsik po yan, kaya kompletuhin natin yung lagay. Saka natin takpan. Mas maganda po kasi mas maganda po mga kaputi kung hindi super crispy yung ating pagkakapirito sa ating bangus. Ay, aray, natulagsikan ako sa mukha. Grabe ka naman. Yan, takpan natin muna. Yan, nilagay ko na lahat. Mas maganda po mga kaputi, hindi po siya ganong piritong-pirito o masyadong deep fried para hindi siya matigas pag kinain. At para pagka inilagay natin sa ating bagoong ay kakapit yung sauce ng ating bagoong sa isda. Ayan, nagtagtag pa ako ng talong kasi meron pa naman. Ito na yung huli. Ayan, kakat ko dito. Bilis kasi umitim yung talong pagka nakahanginan. Nahiwa na siya, kaya dapat nakababad sa tubig. Para may design naman pag pinirito natin. Ayan o, sample mga kaputi. Yan, ayan lang natin. Nakita nyo, iba nangitim na. Hindi kasi agad na ilagay, pero okay lang naman yun. Parang i-design tayo.
So, yan na po mga kapudi yung ating pinritong bangus. Pinatay ko muna yung apoy kasi wala siyang lubay ng kaka-fireworks, kakaputok. Pwede naman natin siyang bilingin kasi ma-red na siya sa ilalim. At sinubukan ko iangat ng sandok kanina ay hindi na siya madikit sa kawali. Yan, pinatay ko muna kasi ang sakit naman yung makatalsik. Talagang todo naman, para siyang yung hito. Buti pa kay galunggong, hindi gano. Ito, sobra. Hindi pa po siya ganong mataba. Ibig sabihin, hindi pa siya yung tiyan niya, hindi yung kagaya nung yung tiyan na malapit sa bandang ulo. So, bilingin muna natin bago ko ulisindihan yung apoy. So, ayan, tama lang yung ganyan. Hindi siya masyadong crispy. Mapula lang yung panlabas niya, pero malambot pa yung kanyang gitnang laman. Pag magkakadikit-dikit na ganyan, i-adjust nyo lang yan. Pag-iwalay natin dito. Pwede rin kayo maglagay ng konting harina para hindi siya dumikit sa kawali or hindi daw matalsik. Testing naman ako ng gano'n, kaya lang parang naamoy ko yung harina na susunog. Pwede naman yun sa mga sa mga tawilis yan. Tawilis matalsik din yan ginagawan tuyo. So ito yung isa natin, hindi gano'n siyang pula. Kaya isi-center natin sa gitna. Kasi merong apo yung sa gitna ng burner, yung nakasolo sa gitna. Bukod dun sa nakapaligid sa ilalim sa kawali. So yan. Pwede na nating sindihan uli yung ating mantika. Wala tayong choice kaysa matalsikan tayo. Ang lakas po talaga ng putok niya, ng putok ng mantika. Siset-asit ko lang yung ating tong at yung ating sandok. Hindi ulit tayo. Tapos misindihan natin yan. Ayan. Antayin muna natin siyang uminit uli. At medyo takpan natin ng konti. Konti lang. Kasi mag-evaporate kasi yung pinaka-moist ng ating bangus na di po ba may konting tubig pa yan dahil hinugasan natin. So yun yung isang dahilan para mag-moist at mawala yung lutong ng outer parts ng ating bangus. Ayan, takpan natin. Ayan, huwag nyo na pasinin yung aking takip na kawali. Gas-gas lang po ata yan. Yan, hindi po siya dumi. Sa tagal na pagkakatago, nagkaganyan siya. Hindi po nagagamit. Ngayon ko na lang po siya napapakinabangan. Kay nanay po yan, matagal na nakatago. Hinaan ko na at ayan, hinaan ko na po yung apoy mga kapudi. Pwede na natin ito iahon sa mantika at yun namang yan, tatakip ako, pasensya na kayo. Naku, masakit matalsikan. Ayan yan, dikit-dikit ito. Pagkuha natin ito tatlo, ganyan, apat. Yan, ito apat yan mga kaputi yan. Tingnan natin patuluin yung mantika kasi igigisa rin naman natin sa bagoong. Pero ang gagawin natin ay itatapis lang natin yung bangus. At magtitira ako ng pirito para kung ayaw ng mga bata nakahalo sa bagoong ay nakatabi siya. So ayan, matalsik. Kaya lang pag nilagay ko ngayon yung talong dahil galing sa tubig, for sure yan. Pero hindi naman siya talsik ng magkakapirito. Parang steam lang din naman siya, kulo. Ganyan lang. Ngayon lang muna yung apoy. Saka natin lalakasan. Yan, hindi natin pwedeng takpan. Kasi para lang tayo nagpakulo ng talong. Tinakpan ko saglit pero alisin ko na. Yan. Iwasan lang natin yung tayo matalsikan ng konti. Yan. Wala kita nyo, wala nang talsikan. Yung ganyan lang yan. Pwede rin naman buo yung talong pag pinirito nyo. Pero mas maganda kung medyo maliliit. Serving size. Pwede naman lengthwise. Pag naman buong buo kasi,
may sumasabog po na talong na gano'n. Kailangan hiwaan nyo siya sa bandang gitna para meron siyang release ng init. Yan, nag-iba na siya ng kulay. Nagiging parang blue-violet. Instead na violet lang. Halo-halo tayo para pantay yung kanyang pagkakapirito. Hindi lang yung kabilang side. Para pagka iaalis na natin sa mantika ay sure na luto na lahat ng side. Bintana, binas sa ilaw para dagdag liwanag. Nakakalimutan ko kung buksan kanina. So nakita niyo yung design natin, medyo bubukayan ng konti. Ayan o. Yung ating pagkakakat. Ayan. Hindi ko lang isinagad pa hanggang gitna. Pero kung isasagad natin sa gitna, ayan. May design, at least may design maganda. So, diba? Patayin na natin yung apoy at hayaan muna natin manatili yung ating talong sa mantika para hindi masayang yung init. Halo lang tayo. And that's it. Hayaan muna natin, i-drain natin yung mantika ng konti. Yun lang natin ilalagay sa pinaglagyan ng bangus. Nag-enjoy na kayo sa pagluluto, nakakarinig pa kayo ng mga iba't ibang sasakyang dumadaan. So ayan, set aside muna natin dyan at maghihiwa muna tayo ng sibuyas bawang. Ayan, meron tayo ditong sibuyas na puti, pula, kamatis at bawang. Hugasan muna natin mga kapudi. Muna nating balatan yung mga sibuyas. Tapos hugasan pa natin yan ng isa pang panibago. Yan o, pangit na yung mga sibuyas pag nag-uulan. Moist. Dito na natin. Ay, wala. Mga bawang na nahugasan ay isa-isa natin pit-pitin. So napansin nyo, hindi na ginamit yung ating slicer. Konti lang naman kasi. After natin matanggalan ng pinakadulo o yung buko niya, kasi hindi masarap yun pag nahalo. Pitpitin naman natin. Tapos tanggalin na natin yung balat.
At dinagdagan ko pa ng isa yung ating kamatis para mas masarap. Juicy. Ayan, magkainit tayo ng mantika sa kawali. Saka tayo mag-isa ng sibuyas bawang. Ayan, kahit hindi pa gano'ng mainit yung ating mantika at kawali, ilagay na natin yung ating sibuyas at bawang. Combination niya ng puting sibuyas at pula. Pero kung ano yung available sa inyo, kung wala po kayong sibuyas, onion leeks na lang or yung spring onion, pwede na yun. Ayan, medyo pagbabrownin lang natin yung ating bawang at translucent yung ating sibuyas. So ano napansin nyo, pa-lengthwise yung ating sibuyas, hindi siya fine cut. Ganyan lang po ang gusto ko. Nasa inyo po yan. So habang ginigisa natin yan, ay kukunin ko na yung bagoong sa freezer. Ayan, hinaan mo natin kalan. Ayan, kung kahapon ay gabi ko na napakita yung mga tuta, ayan, pakita natin ang umaga. Para makita niyo kung gaano ka. Tingnan niyo naman, nagtatakbuhan na sa akin. Basta sila lumabas ako ng pinto. Ayan, ganyan na sila. Tinitingnan nila kung may dala akong lalagyan. Meaning, pag may lalagyan, papakainin ko sila. Ayan na. Sige. Ang kukulit. Ayan po, pakita ko sa inyo. Ako cute lang. Pag lalaki ninyo, nakakaano na kayo sa kakulitan. Kakain na? Hindi naman, naghahanap ng pagkain. Kababanyos ko lang uli ng lapag namin. Yan, may sabon pa ko na may tubig. Mamaya na naman po uli yan. Ito, magkamukha parang kampalo. Kaya mas mataba ito. Ito rin, Kaya lang ito, yung mga paa niya may puti. Kasi ito ba, may puti ka ba sa ilalim? Meron konti. Din. So, ayan, balik na tayo sa ating ginigisa. Baka masunog. In-update ko lang kayo sa ating mga tuta. Ayan, pwede na natin ilagay yung bagoong. So, nagpakulo na ako ng bagoong. Nilagyan ko siya ng suka. Pinatuyo ko lang. Ay, kaya ito mabukas. Na-frozen kasi siya. At tagugas po muna tayo ng kamay bago po tayo ulit bumalik sa pagluluto. Ayan. Siguro mga 3 kutsarang punong-puno. Isa natin yan ng 1 minuto. At i-add ko yung kamatis. Nasa inyo kung gusto nyo damihan yung bagoong or konti lang. Pero naman po kasi gusto, magsasawsaw lang. Lalagyan lang ng suka or kalamansi. Yung bagoong isasawsaw yung pirito at talong. So ito, hindi ka na mahihirapang magsawsaw. Kakainin mo na lang diretso, hindi ka na magsasawsaw. Natin yan yung ating kamatis. Isa muna natin ng mabuti bago mag-add ng tubig. Naamoy na, bango. Mag-add tayo ngayon ng konting tubig. 1 cup of water. Yan. Tapos mag-add ako dyan ng brown sugar. Brown sugar, mga 1 tablespoon. Pero kung gusto nyo ng mas matamis, gagawin yung 2 tablespoon. Para naghahalo lang yung alat, tamis, at asim ng kamatis at suka. So dito, mag-a-add pa rin ako ng suka na mayroong sili. Ito siya, yan. Pero kung ayaw nyo na maanghang, pwede po yung suka na walang sili. Dahil wala tayong siling panigang, ayan na lang i-add natin. Yan, dinamihan ko para nakontra yung alat ng bagoong. Yan lang natin kukuluyan sa loob ng 1 minuto para maluto yung asim ng ating suka. Tanggalin natin yung sandok. Tanlaw ng konti, tanggal. At kung sa tingin ninyo ay naluto na yung suka at hindi na maiilaw yung asim, ayan, haluin na natin mabuti at hihinaan natin, tapos liligisin natin o durugin natin yung mga kamatis. Kung gusto nyo naman na chunky yung kamatis, huwag nyo nang durugin. Pwede rin kayo dyan mag-add ng kamyas kung gusto nyo.
At isang version pa po niyan, kung gusto nyo ay lalagyan nyo siya ng sariwang kakanggata. Mas malinamnam, yun lang, kolesterol, diba? So, dito muna tayo sa unang version natin. Yan. Simple lang. Pero yung mga nasa gawing Bicol dyan, o yung gawing lugar na maraming gata dyan, sa Baler, ayan ang gawin nyo. Lagyan nyo ng gata. Itikman naman po uli natin kung okay na yung lasa, kung balansi na. Ayan. Tama-tama yung asin, konting tamis. At hindi siya ganoon ka-anghang. Kasi naman po, yung mga sili na yon sa ating suka ay matagal na. Medyo patutuyuin natin yan hanggang sa konting magmantika bago natin iyan yung ating isda. Mamantikain lang muna natin mga kapatid. Durog-durog tayo. Yan, unahin natin kumulo sa loob ng 5 minutes hanggang matuyo. Yan, after 5 minutes, yan, may juice na siya, tingin ko okay na siya. Mag-a-add na ako ngayon ng talong at papatayin ko na yung apoy. Kasi lalambot yung ating bangus. Siguro, let's say, mga 4 lang. Kasi, yung another 4 na piraso ay tira ko kay la doktora. Kasi ayaw nila nang ihalong ganyan. Masarap yan kung mayroong siling panigang. Pero ihalo ko na lahat ng talong kasi hindi naman sila kumakain ng talong sa Desiree tsaka sila Mark Dennis. Ayaw nila ng tortang talong. Si Mark Dennis ayaw ng tortang talong. Ayaw ko lang si doktora rin ata parang Pero ako, maliit pa lang ako. Yan ang ulam namin. Talong at saka tuyo. Piritong tuyo at halubaybay. Ayan. So, yan mga kapudi yung ating bangus. Belly binagoongan with eggplant or talong. Yan. So, try nyo mga kapudi. Pwede nyo siyang pigaan ng kalamansi bago kumain. Para may tutti fruity ang lasa ng ating binagoongan. So, ayan. Hanggang dito na lang po mga kapudi. Thank you for watching. Ingat po tayong lahat at God bless po. Sana po ay gayahin nyo po ito at nang kayo ay makatikim kung ano po talaga lasa. Masarap po siya. So, kung gusto nyo, mag-add po kayo ng gata para medyo maiba.